Biruin mo, 9 pesos lang pala ang konsumo ng washing machine mo sa loob ng isang buwan. At siningi ka ng 200 pesos ng may-ari ng inupahan mong kwarto dahil malaki ang washing machine mo. Hindi kasi yan makukuha sa tansahan lang. Kailangan mo talaga na computein. Ang kailangan mo lang ay tingnan mo kung ilang watts ang washing machine mo. Kadalasan sa washing machine ay naglalaro yan sa 400 watts hanggang 1,400 watts. Minsan may mga settings dyan na 15 minutes mong i-washing yung mga damit. At pwede rin i-set up mo ng another 15 minutes sa pagbanlaw. So umabot lang ng 30 minutes lahat na gamit mo. Halimbawa, pag maglaba ka ng weekly. So one times a week lang ginagamit or 4 times a month. Nung tinignan natin ang power input ng isang washing machine ay mayroon lang siyang 400 watts. So itong 400 watts, ito yung i-compute natin into kilowatt. At titingnan natin kung ilang oras ginamit sa loob ng isang buwan para ma-compute natin ang buong kilowatt hour ng washing machine. So dito kinonvert lang natin ang 400 watts into kilowatts. So mayroon siyang 0.4 kilowatts. Dinivide lang natin ng 1,000. So itong nakuha natin na 0.4 kilowatts ay i-multiply natin ito kung ilang oras natin ginagamit ang isang washing machine. Nakita natin sa setup kanina na 15 minutes ang pag-washing at pwede natin i-set up ang pagbanlaw ng 15 minutes. So equivalent siya ng 30 minutes lahat. Ngayon, itong 30 minutes, i-convert natin into hour dahil ang hinahanap natin dito ay kilowatt hour. So mayroon tayong 0.4 kilowatts. Ang kulang lang ang hour. So, itong 30 minutes, i-convert natin into hour. Para ma-convert natin ang 30 minutes into hour, ay i-divide lang natin ng 60 minutes ang 30 minutes. Para makuha na natin ng tinatawag na kilowatt hour. Itong 30 minutes, i-divide natin sa 60 minutes. Dahil ang 60 minutes, equivalent yan ng 1 hour. So, ang kalalabasan dyan ay 0.5 hour. So, ibig sabihin, kalahating oras lang ginamit ang washing machine sa loob ng isang linggo. So, ito ngayon, itong 0.4 kilowatts, ito yung i-multiply natin sa 0.5 hour. Para makuha na natin ang first week or first usage mo sa isang linggo. Dahil isang bisis ka lang maglaba sa isang linggo dahil sa kabisi. So, ganito na yon ang kwintada. Meron kang nagamit na 0.2 kilowatt hour sa loob ng isang linggo. Dahil isang bisis mo lang itong ginagamit sa tuwing may DO. At dahil weekly ka lang maglaba, itong 0.2 kilowatt hour ay i-multiply lang natin to into 4 para mabuo ang isang buwan. Minsan kasi nakikita lang ni landlady na mayroon kang gamit na ganyan, ay i-charge ka agad ng malaki. Pero hindi niya alam na hindi naman araw-araw na maglaba. Hindi porkit mayroon kang ganyang gamit ay sisingilin ka agad, tatansahin ka agad na 200, 250 ang charge ko dyan. Kailangan talaga ipaalam mo sa kanya at i-compute mo para malalaman niya ang tunay na resulta, hindi yung sa pagtansya lamang. Dahil sayang ang pera, imbis mapupunta sa savings mo, mapupunta lang doon sa pangbayad na hindi mo naman kinukonsumo. So kung balikan natin ang computation, 0.2 kilowatt hour, i-times natin sa 4, equivalent yan sa 1 month na gamit, ay merong 0.8 kilowatt hour. So kung halimbawa 12 pesos ang singil ng power provider nyo sa inyong lugar, ang 0.8 kilowatt hour, i-times lang natin yan ng 12 pesos. So, 9 pesos lang pala ang konsumo ng washing machine mo. Hindi pala
200 tulad ng tansa ng may-ari ng bahay. So ginawa kong video ito para sa nanay renters boarder na siningalang sobra sa lang landlady. So, kung nakita mo ito, please share.